May problema tayo kasi 7 tayo, di ba? Yung FJ, 5 lang kaya isakay nun. Ako, okay lang ako. Ito, sa harap talaga to si Mags kasi kailangan niya kunan yung biyahe. So, punta tayo NLEX eh. Paano ngayon i-settle yan? Kanina kay Miko. Oh. Dre, try mo nga. May lisensya ako eh. Pwede. Ako sa likod. Botohan na lang pre ng nakatago. Botohan na lang ng nakatago. Dito tayo sa likod pre. Dalawa iboboto nyo ha. Bilangin mo. Sa akin si si Adrian na lang. Si Adrian. Para ma-experience naman niya sa likod. Tsaka si Migs. Ako na. Matagal to. Marami na nakita eh. Dahil sasabihin niya, Noy. Si Adrian tsaka si Apik. Okay na. Wala nang bakit, kupal agad. Si Adrian, mahaba kasi si Adrian. Si Miko parang nakakapagod na si Miko lagi pinag-iinitan eh. So paano? Pangit naman kung sikit kasi baka maapektuhan yung boses niya. Di si Mig siya si... Dami pare. Grabe to, parang reality show ah. Pare. Nag-represent na si Mix. So isa na siya. Tapos ako, boto ko sarili. Okay na. Si Adrian na lang. Sa dalawa boboto ko. Ano sa akin? Sino pinakamarami na? Boto si Miko. Si Miko sa si Dre. Okay, sige. Oh, ayan. Ang nasa likod na mas marami nag-decide. Si Adrian tsaka si Migs. Si Adrian madami nag-decide. Bakit daw kay Adrian? Eh, si Adrian kasi daw mahaba daw. May nagsabi. Si Adrian, mahaba kasi si Adrian. Malalaman nyo na lang. So paano? NLEX tayo. Kasi mo tayo dyan, boy. Pwede na. Ba't dito tayo dumaan, pre? Ako lang pakido, nandiyan ka. Huwag sa likod, walang bilang. Naman yan. Hirap ng buhay dito. Pre, palagay nga ng bag ko dyan. Paano kaya ito pa uwi? Pauwi, botohan ulit. Oh, tumahimik ka na. Ang gulo. Ayan na. Walang bilang dito, pare. Tahimik, multiple personality. Nakaka-open yun eh. Ay, Multiple ano ka nga? Diniin pa, unik ito. May iba-iba ang personality men. Isa malakas boses, yung isa mahina, yung isa paos. Uy! Ay, Uy! Grabe ka! Grabe ka! Grabe ka na 2025! Pare, lahat nga babanggain nito ngayon. Grabe ka na, Lahat ng 2025. tamaan. Context lang, hindi namin nasar ng pause kita. Si Paano Miko kasi? lang. Hindi niya, ano eh. Ano? Pause ba ako? Ano, tinanong ka na. Hindi naman. Hindi naman pa usikit eh. Ano bang gagawin natin, pre? Magka-camping. Gusto nyo mag-camping kape diba sa NLEX? Kailan kayo huling nag-NLEX ng gano'n? Naiyak po. Pareho, naiyak po. Kasi ano yun ang pag-usapan namin dati. Pag ano, may problema ako. Drive lang ako mag-isa sa NLEX. Ay, oo, pare. Yung isa naman, motor ako pre. Motor layo. Isa, masarap yun, nakaka-relax. So ngayon, ganun gagawin namin. Pero as a group, may kilala naman ako kasi wala siyang kotse tsaka motor. Naglakad na lang siya. 2 oras. Maangas yun eh. Tingnan natin. Ay, ilaw. Baka nasisilaw ka dito. May ano ba? May epekto yung kanina. Okay lang. Meron. Meron pa rin. May epekto pa rin, pare. Epekto pa Uy, rin. grabe. Ramdam mo pa rin, pare. Ramdam ko pa rin. Ayun. Paminsan-minsan. Ayan. Ay! Hinahanap-hanap pa rin. Oh, yan na. Epekto lang. Ilaw lang pinag-uusapan. Oo nga. Akin nahanap-hanap mo pa rin yung ilaw. Yan na. Kasi magmula na nawala yung ilaw, dumilim. Ay, di basta-basta ang ilaw yan, ha? Dumilim yung buhay ko. Uy! Hirap dito, tol. Hindi na sila ikaw. Shih Tzu yan eh. Ay! Grabe! At least may break. Ano na pre yung Adrian, ginawa mo na intrusive thoughts? Na ginawa mo talaga? Ako nito lang pre, ang matanda na ako, 2 years ago. Kasi may narinig ako, may mga umingihi daw sa lababo. Tagaray mo? Gumawa ng intrusive thoughts. Saan lababo yan? Baka kila Adrian. Uy! Buko sa amin yan! Imposible kasi mataas yung sa kanila. Tinry ko eh. Ayan na oh! Ayan na oh! Ayan na, Hey! Ikaw, intrusive thoughts. Ang pinaka natatanda ko, hindi ko maalala. Ano tatandaan mo? Hindi ko Naalala! Dito na ba ako? Pwede, hindi pa. Diretso. Ano, kid? Pwede rin dyan. Kasi hawa-hawa yan eh. Hawa-hawa. ito ha! Hawa-hawa yan sa Miko! Ano mo? I-analyze mo! Pre, tanong mo ulit. Pwede pa ba tayo dito? Pwede dito, hindi, diretso mo. Oh, Ah. Pwede dyan, tapos pwede rin diretso. Tapos niya.
Mali ka pa rin. Drive and dine. Okay, so bili muna tayo ng kape lang. Kape? Starbucks. Pare, ihi lang ako Sa Starbucks ka na umihi. Sa Starbucks na lang? Kulit ko din eh, no? Pare. Wala yung CR mo. Sorry. Sarado, maintenance. Sorry. Ha? Yung kakilala ko nga, sa umihi eh. Sa lababo. Dapat dito, hindi pwede. Tama. Ano daw sira? Sir, yun ang tubo ng ano. Sir, ulaan ko, may umihi sa lababo, no? Pero may lababo naman, sir. Pero Romantika yung ihi eh. so hindi, ano po yun? Okay dito. Hindi mo pa na-experience tumambay dito, pre. Wala pre, madalas stopover lang. Hirap kasi tumambay dito kasi parking kasi to. Diba? Hindi, pero... Natambay ah. Pero maraming gumagawa nito kahit sa BGC. Kasi nung huling tambay ko sa BGC, ang tagal ko dun. Wala kaming upuan. Mga lalaki naman kasama. Tropa ko. Tropa. Di ba, Adrian? Tsaka si Migs, kasama ko si Migs nun. Ano pinag-usapan niya pare? Hindi pwede. Hindi pwede. Ikaw daw. Hindi pwede. Ako. Mga kakupala mo daw kasi. Kupal. Eh siyempre ang tao minsan pag bad trip, minsan nagiging kupal niya. Kapag si nakasalubong mo, sinasabi ko si Jack Roberto, pag nakasalubong mo ngayon, yung ganyang ugali mo, tatamaan ka. Tingin mo ba talagang kasama loob niya? Yung ba yung ex ni Barbie? Ex na ba? Break na yun. Break na, pare. Teka, pag mutual ba na ina-announce ng mga public, ng mga celebrity, tingin yung mutual arrangement talaga na nag-iwalay. O for the sake na lang of yun, iwas chismis. Iwas chismis. Kasi paano, di ba? Isipin mo, paano kayo magbe-break ng mutual? Teka, posible ba yun? Pwede, siguro. Pagka sobrang tagal niyo na, tapos Nagkasawa na May lang. something. Kumbaga, kaya nag-break. Hindi siya yung pagkagising niya. Break tayong dalawa. Hindi siya ganun eh. Di siguro lang may isang nagko-convince. Parang ganun. Pwede. Tapos yung isa, sobrang ganda ng argument siguro nung, for example, long distance relationship. Tapos siguro may isa lang pipiyok. No, hirap na ng gano'n natin, ganyan. Ba't natin susuko, ganyan-ganyan? Kasi mahirap na ganyan-ganyan. May isang Tapos na siya, na-convince siya. Yung feeling ko sa yun, sa edad din. Pagka bata, parang pwede pang mutual talaga. I think pag sinabi mo na lang na mutual, hindi siya peaceful. Pero, sige. Parang sige na. Gano'n na lang. Pagka nagkaedad kasi tingin ko parang Pwede, no? Pero hindi kayo at peace, pero parang maayos nyo na paghiwalayan. Kumbaga, nagkaroon ng di pagkakaunawaan, pero... Naareglo nyo. Kayo guys, tingin nyo ba may mutual agreement pag naghiwalay or may isa nga lang na magaling paano ba tayo maghiwalay? Kasi sino ba mga naghiwalay last year? Magbigay ka ng top 20. Ang dami ba naghiwalay last year? Ako kaya ko magbigay. Ako din! Sila Catherine tsaka si Daniel. 2024. 24? Yes. Last year lang ba yun? lang yun. Pre, 23. Last year lang yun. Pre, may nag-post talaga pre na 1 year na. Sa November 30, 2024, magwa 1 year na mula nang kumpirmahin ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na break na Sa sila. 2023 na ang November. November. 1 year na sila. Tama pre. Tama, 2023 nga. Ayo, 2023. Crush ko yan eh. Si Kim Chu. Oo. Si Kim. Tsaka si Sia. Tsaka si Gerald. 2023. Hindi, 2023 din sila. 2024 breakup. Jennifer Lopez at si Ben Affleck. Tangik dito sa atin. Tapos, Na, isa-isa natin. Maris Racal, Rico Blanco. Ayan, ang pinaka. Yung pinaka-highlight. Jan Estrada sa si Priscilla. Okay. Ay de las Alas. ayun. Tsaka yung long term niya. Tsaka si Jimboy. Sara Labati. So marami rin pre. Triona, saka sa Milby. Ay, tahimik yan, pre. Seryoso ba? Tahimik yan. Kasi sabi, dinilit niya na daw yung engagement photos. Ay, kilala ko yan. Jericho Rosales. Ay, oo, pre. Sa Kim Jones. Tsaka si Hart. Uso na hiwalayan ngayon eh. Hindi uso yun, Hindi pre. uso yun. Nababalita lang. Parang ang dali nang maghiwalay. Pero sa mga friends natin, parang ang dami din eh, no? Ay, hindi ko alam, pare. Hindi na natin i-disclose, syempre, yung mga pangalan. Hindi ganun talaga pag tumatanda. Ang dali kasi malaman, no? Dahil sa social media. Oo nga, no? Wala eh, ganun talaga. Pag pinopost mo kasi, malalaman talaga. So may 10 mahigit, parang meron yung sinabi mo ah. May 10. Kaya gano'n na lang dahil ba celebrity, gano'n na lang
madali maghiwalay kasi celebrity o tingin nyo lahat ngayon kahit non-celebrity naghihiwalay? I mean, madali na maghiwalay, gano'n. Nagsisiputukan lang siguro ngayon. 2 years na. 2 years na. Sunod-sunod ah. Lolo't lola ko nga ay naghiwalay eh. Yung lolo ko nasa labas lang ng bahay nila. Gumawa ng kubo. Ay, hindi. Hiwalay na talaga. Ibig sabihin, nagtayo lang siya ng kubo sa labas. Paano sa aso? Lupa niya kasi yun eh. Buta. Lupa niya. Hindi siya pumayag. Hindi lang sila magkasundo ng lola ko ngayon. Ayaw papigil kasi ng lolo ko. So gumawa siya ng kubo. Pero tingin nyo, itong sa atin naman, mga kaedad natin, mas bata sa atin, parang dali na lang, no? Feel ko hindi term ang madali. Kasi Hindi siya madali, pero like... mahirap sa kanila syempre. Nagkataon lang siguro na nagsabay-sabay, kaya feeling natin, gano'n nakabilis Hindi kaya kasi madali na yung tukso yung madali na. Hindi, feeling ko sa sa age, kumbaga sa bracket natin, ito yung time na Nagkakaalaman na Sa mga kabatch natin. sa mga kabatch natin, kumbaga, ilan kaya ang percent ng successful lang relationship sa hindi successful? Ngayon, tsaka yung dati. Kasi dati pre, hanggang sumuka ng dugo, pinaglalaban. di ba? No? Ngayon, mas open na eh. When you say dati, mga magulang natin. So, hindi madali, pero pre, marami. So ano, hindi siya madali, pero marami compared dati. Ano yung tatawag sa kanya? Parang nagbago? Hindi, ako feeling ko pre, social media talaga. Ewan ko kung malalim to, pero siguro nagmamatter yung sa generation. Yung generation natin, dati wala namang mga club, wala kang way para May disco dati, Adrian. Wala kang way para madaling lumande, alam mo yun? Pero mas madaling lumandi dati. Mas madaling lumandi dati. Walang CCTV, walang social media. Madali lumandi dati kasi tago. Kung gugustuhin. Pero kasi Mas maraming open kasi ngayon. Maraming tukso ngayon. Pre. I think yun ang point. Diba? Yung mga tao ngayon, mas open So, sila. ang nangyari, kunyari sa generation natin, hindi natin nararanasan yun dati. Kumbaga, mahirap. Tapos ngayon, na-feel natin na, putya, parang daming game ngayon ah. Paano yun? Paano yun? Pag nasa club ka nga, sampulan mo nga ako pare. Ikaw pre, pag nasa club. Ewan ko. Hindi, kung ikaw lang. Hindi, kunyari na tempo lang. Hindi, usually kasi niyan pag mararamdaman mong trip ka eh. Dari trip ko siya. Saksakin ko kagad. Ano ba pinag-uusapan? Guluhala po eh. Pero yung point na Adrian, baka mukhang maayos nga na point yun na mas game lahat ngayon. Ito guys, hindi galing sa amin to Pero agree ba kayo na so for lack of better term, mas open ang girls ngayon compared dati? Parang nga. Oo. At mas mabait ngayon mga lalaki. Issue to tol. Hindi ko words. Nasabi lang sa akin. Kaya nabanggit lang. Yung term na Maria Clara dati. Parang yung mga lalaki na Wala naman talaga yun. Pero imagine mo naman kasi kunwari niloko ka. Lolokohin mo ako meron akong 50,000 followers sa Facebook. Ang dami nagla-like ng story ko. Wala na talaga mag-aaway agad. Yung pride man lang na banalo na dami nagpapapansin sa akin tapos lolokohin mo ako. May isa pa akong point, pare. Englishin ko, pare, kasi inaano ko eh. Go ahead. Lack of capabilities to improve. Babae or lalaki. Dumating yung point sa atin na parang yung may mga pinaglalaban yung babae, may pinaglalaban sarili yung lalaki. Example, parang ba't ako mag-i-improve yung sarili ko eh? Parang ma-pride ba? ako to eh. I was born this way. Yan yung point, parang Kung ako, tanggapin mo ko. Ikaw, Migo, tingin mo. Kayo na. Pero nung nadatnan mo siya, medyo sexy talaga siya manamit. Pababago mo o hindi naman? Hindi, feeling ko dapat sa umpisa pa lang, set nyo na yung boundaries nyo. Before pa maging kayo. Kasi feeling ko, madali siya kasing sabihin, pero ang hirap kasing execute nun eh. Kung trip na trip mo yung babae, pero hindi mo masabi sa kanya na, syempre, best foot forward ka eh. Hindi, okay lang sa akin yan, yung pananamit mo. Hindi pala okay sa'yo. So dapat, kung hindi okay sa'yo yun, dapat medyo, sabihin mo sa kanya, hindi ako komportable, ganyan-ganyan. Ngayon, pag ayaw niya talaga, Decide, no? doon ka sa iba. Decide. Yung nangyayari kasi, yung mga lalaki, ayaw na nga ng babae na gano'n. Kaso gusto niya. Siguro, set lang ng boundaries. Kasi, May naisip ako. Oo. Parang ba naisip mo na? Parang hindi kaya. Hindi kaya naiwan doon sa itlog. Yung value nung kung paano naging sila sa ngayon, sa value kung paano naging sila, mas mababaw yung ngayon. Dati, mas... Pinaghihirapan. Oo. So, kumbaga ako, pinaghirapan kong makuha si girl dati. Ngayon, nagka-problema kami. Hindi ko siya basta bibitawan. Yung dating culture,
Ganda pre, maganda ka. Maganda ka pre, maganda yung point mo. Ano mang generation, mas mabilis ngayon na maging sila compared dati. Regardless kung may uso pa yung ligaw o hindi. Basta yung lalaki dati, pinaghihirapan. Kumbaga sa pera, pag mabilis mo nakuha, mabilis mawawala. Ikaw pre, ligaw, yes or no ka pa? Oo, ligaw. Ako, hindi siya yung typical na ligaw. Oo, get to know. Tapos, yung intention mo, make it clear. May ligaw kasing hindi totoo, tapos may ligaw na. Yung longevity ba? Yun na yung gusto mong gawin Ikaw, forever. pares kayo nun. Oo, pareho kami. Hindi ako nanligaw eh. Walang ligaw na nangyari sa amin eh. Napakarandama lang na, natusok siya eh. Sabi ni Happy, stay. Ikaw, ligaw hindi. Hindi siya ligaw eh, get to know. Pareho nga Dapat kami. iano mo rin eh. Hindi ba ang ligaw? Yun na yun. Sa ligaw kasi pre, siyempre best foot forward si lalaki. Ang negative naman na nangyayari sa babae, nagiging naman dapat gawin mo lahat para sa akin. Which is, sabi naman sa Bible, ang price naman daw talaga is yung babae. Tama naman, no? Oo. Pero siyempre kasi, hindi mo rin siya makakwalify kung ang mentality mo lang, puro ka lang best foot forward, dapat kahit pa paano, kinikilala mo rin siya. So maganda rin sinabi ni Kit na kikilalanin ba? Ganun. Hindi mo sasabihin na all in ka na sa kanya, pero pwede mo sabihin sa kanya na gusto kitang kilalanin kasi intention ko. So ano ang ligaw? Pre, ang courtship kasi, ang traditional is you set your standards na magpapaano ako sa'yo. Papa-impress ako sa'yo. Kaya kong mag-igib. Kaya ko mag-igib, kaya ko... Gawin yung- Hindi kasi pa napag-usapan namin ni Kit, nag-umpisa yan sa mga tradisyon pa dati. Siyempre minsan may ibang kultura no, nag-aalay pa sa babae pare. Sa magulang, ito po yung ano ko, ganyan. Tsaka hindi lang siya isa. Minsan, marami silang nanliligaw, sabay-sabay. Ako ligaw kasi ang ligaw stages yan eh. Sa una ang ligaw, ganun talaga. Kailangan mo Then pangalawa, kung naging mutual kayo, kasi 'di ba, kikilalanin ng babae. Kumbaga nandun na siya. Nandun lahat sa ligaw. Isipin mo kung yun lang, getting to know lang kayo. Parang So paano mo siya gagawin? kumbaga yun nga, stages. Hindi ko alam kung pareho to ng kila Kit tsaka kay Miko, kay Kit tsaka kay Miko. Pero for me, ligaw lang talaga is ini-impress mo yung babae. Which is okay lang. And up to when. Ang sa akin, sa lalaki siya manggagaling. Like, kung manliligaw ka, set the standard na yun ka na hanggang maging kayo. Kasi hindi yun dapat yung, eto, flowers muna ngayon. Lahat tayo magiging komportable, pre. Dadaan ng buhay, di ba? Hindi mo na yung magagawa. So si babae, di ko nila lahat, magkakaroon minsan ng standard na nagbago ka na. Dati. Ginawan mo ako. Madalas Kasama ka ba sa podcast? Kasi may nililigawan din ako ngayon kaya nagiging ng babae minsan biro sa mga asawa nila or boyfriend nila. Dati kung makaano ka sa akin, ngayon hindi mo na ako mahatid. Ba't kasi kayo nagbabago? Yun din. Yung making it clear ni Kit, kung sa akin yun, eto ha, lalatag ko, ito ako. Ito yung ginagawa ko. Pwedeng magbago to, pwedeng hindi. Pero ito kasi yung buhay ko. Ito yung trabaho ko, ganyan. Try natin kung saan to maabot tayo doon. Ito na talaga yun. Kung hindi, kasi may mangyari or whatever, ganun talaga. Or pwede rin talagang kung gusto mo yung babae, I really like you. Whatever the schedule is, I wanna make this work. Kaya pansinin yung si Liz, tsaka si Jo. Shout out. Ang ganda kasi, kahit gaano kahirap yung schedule natin, kasi ang dami nag-hit pre. Nung estudyante pa lang si Liz, ang sinasabi pre, hindi mo maano yan, hindi mo mahihintay yan, ganyan. Tapos hanggang sa napatunayan nilang, na-prove nila na wrong yung mga Ang goal kasi talaga, sobrang mahal kita na kahit anong sitwasyon na to, gagawa natin to ng paraan. Pwede magkaroon ng... Dapat ganun sana eh. Shout out kay Joe kasi nakausap ko pa siya nun pre. Sabi niya talagang si Les, di mo makakausap. Minsan isang araw, minsan isang linggo kung nag-aaral. Kakapal ng libro pre. Libro kakabisaduhin mo. Kakapal ng libro. Kutya kung mahina yung babae, di tatagal. Yun nga yun. Yun yung maganda. Pero I think kung hindi rin sinet ni Les yung... Di ko alam Les ha, tsaka Joe Kung di sinet ni Les ng malinaw kay Joe, ano yung plano niya? Siguro nga, baka nga mapanghinaan ng loob si Joe. Kasi di niya alam kung ano ba yung pinaglalaban Inaantay niya. Kanina. Kung di rin nakita ni Joe na nagsikap talaga si Les, ibang usapan din yun. Pre, tanong mo lang, sa babae okay lang na sa kanya na maraming manligaw sa kanya. Oo nga. Pero bawal manligaw ng maraming
Depende sa trato mo sa ligaw niya. Kasi kung ang ligaw mo doon, lahat kinikita mo na with malis na kagad, yun ang mali. Sabi ko nga pare, yung ligaw nga stages nga yan. So sa intro, ganun talaga, maraming manliligaw sa babae. Kasi nga, Pipilter Which is fine. tapos, Goods lang kayo doon. oo, for me akin. Goods kami. Sa una, pero kung kumbaga nagkaroon na kayo ng mutual, kumbaga para iba na yun. Iba na yun. Ibang Sinabi usapan na na kasing yun. gusto ka eh. Tapos gusto niya rin iba. Bubunutan ko agad yun. Dati ba, pag nanliligaw, kasal agad dapat eh, di ba? Baga yun ang intention. Ligaw to marry. Yun ang goal. Di ba? Yun ang goal. Oo. Actually, dapat tip din sa, kunwari kung may kakilala kayong babae na concern kayo, parang advice ko lang sa kanya. Dapat talaga alamin yung yung intention kaagad. Kasi kapag hindi masabi nung lalaki kung anong gusto niya, malabo. Tapos pag wala yung babae dun sa plano, Malabo ba yun, pare? medyo wag mo nang yun. Pero madaling magsalita. Hindi, pero at least makikita mo kasi Doon may malalaman ng babae, pre. O pre, kasi may mga lalaking, wala pa ako sa ngayon eh. So yun din yung trabaho ng babae, no? Kumaga, kilatisin mo ring mabuti talaga yung Oo. So, para bang sinasabi natin, kaya maraming naghihiwalay kasi hindi nasasala ng babaeng sinasagot. Both ways naman siya. Pre, tama rin. Kasi sabihin natin kunwari, meron kang 5 manliligaw, merong 5 kumakausap sa'yo. Yung isa, ang intention niya gusto niya talagang, all the way ka. Mali yun. May bayad yun eh. May bayad yun. Gusto niya all the way to the altar. Singhot ka ng singhot dyan eh. Hindi, ayusin mo kasi. Yung isa naman, ano ba talagang gusto mo sa akin? Gusto ko lang makilala ka pa, ganyan-ganyan. Gusto ko labas tayo, ganyan-ganyan. Tapos may nangyari kagad sa inyo, pinabayaan mo magkaganon. So it's on you pa rin. Kasi pinabayaan mo yung lalaki na ang intention lang is ganun lang. Pero kayo boys, yung nakakunin nyo na rin dito, ako I will stand by this na linawin nyo yung intention nyo talaga. Kasi part of maturity rin yun. Kung gusto nyo lang talaga ng kasama ngayon and hindi pa kayo ready mag-commit, makakahanap din naman kayo ng babaeng ganun eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi yung parang... Saan mo nakakita niyan? Wait lang. Isend ko sa'yo. Hindi, joke lang. Para at least kung tumagal man o hindi kayo nagsasayangan ng oras. Ano naman masasabi niyo dun sa umuuna? Nag-propose. Tapos naghiwalay. Tapos hindi mo naman... Kayo ba guys, sa tingin nyo, anong grounds? Mapa-asawa? Boy, magjowa? O yun lang naman, engage? Oo nga, engage. Anong grounds para maghiwalay and dapat ba? I-comment nyo below. Doon talaga lahat pare, no? Komunikasyon. Saka pre, accountability. Yun ang masakit. Pre, kasi yung saktan ka is one thing, pero yung mas masakit yung nasaktan ka na pero hindi ina-acknowledge na nagkamali. And I will say, may mga tao dyan na accountable. Nandyan yan. Mga nagsusorry, nakikipag-usap. Kasi yung communication, kaya rin siya nagiging problema. Pusta may isa dyan hindi marunong magsalita. Either hindi kumikibo pag nag-uusap, or hindi talaga parehong nag-uusap. Teka, may nagmumura sa likod. Pero pre, parang yung pinost ko, ay sinag ko sa GC natin. Nagsasorry siya kung kailang patay. Patay na yung lalaki. Huwag naman daw. Huwag na sana umabot sa ganun. Sa akin lang, aminin mo yung pagkakamali mo. Sabihin mo sa kanya na hindi mo mean yun. Sobrang nakaka-inlove sa mga lalaki yun pag marunong kayo makipag-usap. Kahit di na agad mag-sorry, yung inaareglo nyo lang pareho. Tapos ang sinabi sa'yo, ini-explain mo ngayon paano ka nasaktan. Sabihin sa'yo, parang ang dami mo sinasabi. So, hindi na natin baka mag-comment na naman si Trolly niyan. Baka mag-comment na naman si Trolly niyan. Ligpit na naman siya. Sabi ko sa inyo, sorry kasi tanggapin nyo na Oo, papatay na nung ilaw.